Dumagat ay isa sa mga tubo o etniko ng Pilipinas. Sila ay isa sa mahalagang pangkat upang pagtuunan ng pag-aaral ng pinagmulan ng lahing Kayumanggi sa Pilipinas. Ano bang kalagayan nila ngayon? Nasaan na ba sila ngayon? At ano nga ba ang buhay nila ngayon? Magandang araw mga kaibigan. Ako po pala si Christian Mislang, kasama aking mga kagrupo. At ito po ang dokumentary namin sa Sitio Paglitaw. Sinimulan na namin ang aming paglalakad at papunta na kami sa Kalawis Barangay Hall. At bago namin ipagpatuloy ang aming paglalakbay, kami ay humingi ng patnubay at gabay sa poong may kapal. Saan po ito yung daan papuntang Barangay Hall? Hindi, yung barangay dito po. Diretso lang. Itong parsada ito, malayo pa. Yung barangay Kalawis ba? Opo, Barangay Kalawis po. Ako doon naman ako umuwi. Doon po. Pero madadaan nyo po yung Barangay Kalawis. Unahan pa sa amin yun. Po? Unahan lang na konti. Unahan pa po ng konti. Habang kami naglalakad, nakilala namin si Mang Kadi, isang tagapagbantay ng terminal, simula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Kumikita siya ng 200 piso kada araw sa pagbabantay. Nang dahil sa trabaho, kaya napadpad si Mang Kadi sa Kalawis. Kami po kasi po yung naglalakad patungong Barangay Hall ng Kalawis. Katunayan po mga kaibigan, kaya na po naglalakad sa ganap ng alas 7 ng umaga. Ngayon sa mga oras na ito, naglalakad namin ng 30 minuto. Ayon po sa akin interview kayo na si Mang Kadi, ang Barangay Hall daw ng Kalawis ay napakalayo pa. Nasa mahigit 1 kilometro pa ang aming lalakbayin upang makapunta doon. Makalipas ang 1 oras na lakaran, narating na namin ang Kalawis Barangay Hall. Ngayon po, kami po ay nakarating na sa Kalawis Barangay Hall makalipas ng 1 oras. Nang marating namin ang Barangay Hall ng Kalawis, kami ay humingi ng permiso upang payagan kami makapunta sa Sitio Paglitaw. Yan mga kaibigan, sa lukuyan po kami naglalakad. Ang maharang na Ayan, mga kaibigan, nakikita nyo naman, oh. Pagod na kami. Bali, 30 minutes na kami naglalakad. Pero ayon kay Kuya Arnold, nasa high school pa lang kami. Bali, matagal-tagal pa to. Wala pa kami sa kalahati. Mas pinili na pala namin maglakad. Kasi, ayon kay Kuya Arnold, pag sumakay kami ng kabayo, 1 tao lang. Kaso 7 kami. 1 kabayo, 200. So magkano na? 'Di ba? Kaya mas pinili na lang namin maglakad. Yan. Dito na pagsisimula ang rough road na tawag nila, o lupa na hindi pa sementado. Yan. Kita nyo naman, 'di ba? Kanina nakasemento, nilalakaran namin. Ngayon, lubak-lubak na. Ayon kay Kuya Arnold, may isang isang kali na hindi pa tapos. Hanggang ngayon, under construction pa rin. Bali nung 1 taon pa daw yun, 1 taon pa.
Wala pa kami sa kalate. Nadadamanan namin ang hirap at pagod sa aming paglalakbay nang kami paakyat na sa matatarik at mababatong daan. Hindi pala talaga biro ang pagpunta sa Sitio Paglitaw. Woo, grabe. Yan po. Pahinga na naman kami. Inakyat namin yung isang bundok. Ang dumagat ay isa sa mga katutubo o etniko ng Pilipinas. Kasama sa mga kauri nila ang Aita, Mangyan at Negrito. Ang salitang dumagat ay nagmula sa salitang rumakat o lumakad na siyang nagpapatunay na sila ay lakad na dumating sa Luzon at di tumawid sa dagat. Ang dumagat ay pinagsamang Negrito, Hindu at Kayumanggi, bunga ng pagdagsa ng iba't ibang lahi sa paglipas ng panahon. Bago namin marating ang Apia, kailangan muna naming tawirin ang hanging bridge na gawa sa kawayan, lubid at alambre. Dama namin ang takot at kaba dahil sa delikadong daan na kung saan kapag ikay nalaglag, maaari kang madisgrasya o maghantong sa iyong kamatayan. Ayon sa kanila, ginawa ang tulay na ito upang magsilbing tawiran kapag mataas ang tubig, lalo na pag tag-ulan, dahil ito lamang ang pwede nilang daanan. Ayan. Nasa kalahati na kami. Kami ngayon ay nasa Apyaw na. Matapos namin tawirin ang bako-bakong daan, ang hanging bridge. Sa wakas, nakakalahati na kami. Pero sa tingin ko, malayo-layo palalakbay namin. Kasi sabi, 3 bundok daw ang aming lalakarin para makapunta sa mga paglitaw, sa mga dumagat. Lahat kami pagod na, haggard na. Yung iba sa amin, tulad ako, hindi ko na kaya maglakad. Pero kailangan talaga gawin to kasi kailangan namin maranasan kung ano nararanasan nila. Bukal. Yan, kung mapapansin nyo po. Ito na po mga itsura namin. Lalo na po ito. Yan po mga dinaanan namin yan. Sa paglalakbay namin, kami nakakita ng isang bukal at ng isang basong gawa sa kawayan. Dito na rin kami nagpahinga saglit. Konting lakad na lamang ay matatanaw na namin ang aming pakain na lugar, ang Sitio Paglitaw. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 sa tanghali, narating namin ang Sitio Paglitaw nang walang ginamit na sasakyan, kundi tanging lakad lamang. Natapos na rin ang kalbaryo namin sa paglalakad. Ngayon, nakarating na rin kami sa Sitio Paglitaw. Pagkarating namin doon, ay nanatdan namin si Mang Kato, isa sa mga namumuno sa mga dumagat. Ayon kay Mang Kato, araw-araw silang magkakaingin upang makakuha ng mga uling na siyang pangunahing hanap buhay ng bawat dumagat. Ang aming grupo ay nahati sa dalawa. Ang iba'y nagpunta sa ulingan at ang iba'y nagganap ng pananghalian. Nandito kami sa taniman ni Kuya Jimmy. Tutulungan po namin siya kung paano yung gagawin, kung anong mga gagawin. Siya para si Kuya Jimmy. Bulungan tayo sa kabilang anong area magtokuhan yan. Tara. Ngayon po ay nagbubunot po kami ngayon. Sa mga halaman, na pagtataniman ni Kuya Jimmy. Tinutulong po kami.
Tumako naman tayo sa kabilang grupo. Aalamin natin kung ano na nga ba ang kalagayan nila ngayon. Sa aming paglalakad, nakilala namin si Mang Cardo, 59 taong gulang. Pag-uuling ang kanilang pamumuhay. Nabanggit rin niya ang pansamantalang tirahan kung saan nila binabantayan ang kanilang ulingan ay tinatawag na pondohan. Kailangan nila magtagal sa gubat upang bantayan ang kanilang ulingan. Hindi ganun kadali ang proseso sa pag-uuling. Aabutin sila ng 3 hanggang 4 na araw. Ang halaga na isang saong binibenta nila ay nasa 70 pesos. Samantala, sa mga lugar na sibilisado tulad ng Maynila, ito ay may halagang 200 hanggang 300 piso. Kung ikukumpara, nalulugi ang mga dumagat na kung saan sila naghihirap at sila pa ang may nakukuha ang mababa na pera. Pinakita rin sa amin ni Kuya Reynante ang proseso sa paggawa ng uling, na kung saan babantayan nila ito ng 3 hanggang 4 na araw. Matapos na malaman ang buhay ulingan, papunta na kami sa kinaroroonan na iba pa namin kasama, na kung saan kailangan mo munang dumaan sa naglalakihan at nagtutulisang mga bato. Kung mapapansin yan, si Kuya Jimmy hindi pa pagod, kami pagod na agad. Sanay na sanay. Kumuha naman kami ngayon ng mga saging. At iihaw namin. Ayun, oh. Pagkatapos tumulong ng kabilang grupo sa pagkakainin, tinulungan naman kami maghanap ng pagkain upang meron kaming kakainin sa pangtanghalian. Masalita ka lang kon. Inyo ho. Diba? Iniihaw na namin yung saging para meron na kaming kainin. Hindi pa kami nagtatanghalian. Yan. Kahit umuulan, pursigidong kumain dahil gutom. Kakainin ko pa rin ito katanghalian. Yun yung sarap eh. Hindi pa rito nagtatapos ang paghahanap namin ng pagkain. Dahil pagkatapos namin kumain at magpahinga, dumiretso naman kami sa ilog upang manghuli ng talangka. Yan. Bali yan ng mga kaibigan ko po, naghahanap ng talangka. Para may makain po kami ng hapunan. Kita ko nahihirapan na. Ayun ang kulo to. Ayan na, may nahuli na po yung sa kaibigan ko. Kung may kita nyo po sa loob. Meron isa. Doon marami, yung may mga hawak na kawayan. Yan po yung pinaglalagyan ng talangka. Bale, ito ang mga nahuli namin mga talangka upang may kainin kami mamayang hapunan. Ikaw na magitak para makita yung Yan, yung malili, yan. Ito po. Dito. Kumuha kami ng toyong kahoy upang gamitin panggatong sa pagluluto ng pagkain para sa hapunan. Bali, ayan na po yung finished product. Yan. Kung makikita niyo po, no? Sarap niyan. Alas 7 ng gabi ay aming pinagsaluhan ang mga nahuli naming talangka. Sa gabing ito, bawat isa sa amin ay kumain ng gusto sa kadahilanang ito ang katas ng aming paghihirap. Sa aming pagising mamaya, kami ay maghahanda papunta sa bahay ni Mang Tomas upang alamin ang impormasyon tungkol sa kanila.
Sino ako pala? Ay. Yan. Kung makikita nyo sa mga likod, sa likod ni Mats, yung mga kasama ko tulog pa rin. Ngayon, dalawa lang muna kami ni Mats ang gising. Nga pala, mais ko rin sa inyo ikwento ang mga nangyari kagabi. Dahil sobrang dilim, hindi talaga makikita na aming camera. Sinimulan na namin ang paglalakad patungo sa bahay nila Mang Tomas. Di namin nakalain na malayo at mahirap ang daanan papunta sa kanilang tahanan. Wait lang, wala pa pa. Hagi na. Yan. Kung mapapansin nyo, no? Ang lawak eh. Puro bato. Pero hindi ko alam kung bakit puro bato dinaanan namin eh. Pero ang sabi daw, na pag tag-ulan, tabon lahat yan. Oh. Nakarating na kami sa bahay ni Mang Tomas, kung saan siya nakatira. Nagpahinga kami saglit at sinamantala na namin ang pagtatanong na kung ano-ano kay Mang Tomas. Ayon kay Mang Tomas, ang mga dumagat ay naninirahan malapit sa isa't isa. Sila rin ay nagtutulungan kung may problema ang kapwa nila dumagat. Ang NGO ay nagbibigay ng pagkain sa kanila, nagpatayo ng eskwelahan, at marami pang iba. Ayon din sa kanya, sa edad na 16 pataas ay maaari na sila mag-asawa. Ang iba ay pinagpapatuloy ang pag-aaral, ngunit sila ay bumabalik sa dahilan na hindi nila kayang bayaran ang mga matrikula ng bawat eskwelahan. Yan po. Kakain na po kami ngayon, pangtanghalian. Oo. Yan. Kasalo-salo ho namin si Mang Tomas ngayon. Ayun o. Tsaka yung kanyang asawa. Tanong mo lang. May pa-service din lang mo. Yan, Petoy. Sarap. Kamay tayo, kamay. Kamay ba? Sarap. Petoy. Pagkatapos ng kwentuhan, hinandaan kami ni Mang Tomas ng konting salo-salo. Iba yan. Sorry, tumakas ako. Grabe pa rin nakakain ng manginasal. Nakakain ng manginasal. Nakakain din tayo sa wakas. Muna tayo! Tinuro sa amin ni Mang Tomas ang malapit kung saan kami pwedeng maligo. Tama ako! Mula kay Mang Tomas ay pabalik na kami sa sitio Paglitaw. Para saan po ba yung dati? Mula sa paglalakad, huminto kami saglit sa ilog upang manguha ng kuhol para sa hapunan. Di na kami pinalusong ni Mang Tomas sa ilog dahil baka daw lumabo lang ang tubig at mahirapan siya kumuha ng kuhol. Kaya lang, Ito po yung huli namin. Bali, pupunta naman po kami sa kabila. Pupunayin po namin itong plastic na to.
Yan po, bali, ito po yung hinuli namin kanina. Tatanggalan po siya ng puwit para maluto. Ito po yung hapunan namin. Yun. Yan, bali, lalagyan po namin ng pechay. Ang tawag po dito ay sinabawang suso na may pechay. Hula-hula lang namin. Dito. Maraming karanasan ang tumatak sa aming buhay. Natuto kaming makisama at makipamuhay. At nasabi ko na lang, sa aming mga sarili, hindi pala lahat ng bagay ay nadadaan sa yaman, kundi nadadaan sa tahimik at masayang pamumuhay. Bago kami lumisan sa Sitio Paglitaw, binigay na muna namin ang aming munting handog para sa kanila. Bilang pasasalamat na rin namin sa taus-pusong pagtanggap nila sa amin. Paalam. Paalam sa ulitin. Ito na po yung pagtatapos ng aming pakikisalamuha sa mga dumagat. Kaya maraming salamat sa inyong panunood. Paalam. Bye-bye. Hope you enjoy it all. Salamat. Dito namin nadama ang lungkot sa aming paglisan. Ngunit nakita namin sa mga mata nila ang saya na aming naiwan. Nagsilbing inspirasyon upang ipagpatuloy ang aming pakikipagsapalaran. Sa aming paglisan, dala namin ang karanasang hindi malilimutan. Malungkot man sa aming isipan, ngunit dama namin ang sayang hindi pwedeng tumbasan ng sinuman. Ang paglalakbay namin ito ay magsisilbing aral sa aming mga kabataan na hindi dapat maging hadlang ang kahirapan upang maging masaya ang pamumuhay. Makontento ka kung anong meron ka, kasama ang mga taong pinapahalagahan ka. Hindi importante na maging moderno ka, ang mahalaga ay huwag kalimutan mga hinagis ng kultura. Salamat mga kapatid kong dumagat. Salamat. Salamat.